Tay, sa wakas, gising na po kayo. Wala na po ang asawa ko at ang kapatid niya. Kung pati po kayo ay babagsak, wala na po talagang pag-asa ang pamilya Jayang. Ang pamilya Jayang ngayon, anong pinagkaiba sa pagiging tapos na? Wala na ang dalawa kong anak. Lahat ng to dahil kay Yefan. Papatayin ko siya. Tay, may gusto po sana akong sabihin pero hindi ko po alam kung dapat. Isa kang mabuting manugang sa pamilya natin. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Sa tingin ko po, ang pamilya Jayang, mas mabuting huwag na nating kalabanin pa si Yefan. Hindi natin siya kaya. Manugang, alam mo ba yung pinagsasabi mo? Si Zawen ang asawa mo. Pinahamak siya ni Yefan. Paano mo nasasabi ang ganyang mga bagay? Tay, alam ko pong masakit pakinggan pero hindi po talaga natin masisisi si Yefan. Alam na alam niyang hindi basta-basta si Yefan. Pero sumugal pa rin siya. Isang malaking pagkakamali ang pag-upa niya ng papatay. Siya ang may kasalanan nito sa sarili niya. Ikaw. Tay, huwag po kayong magalit. Pumanaw na po ang asawa ko. Mas masakit po ito para sa akin. Pero ang problema, hindi pa po ito tapos. Nandyan pa si Weiwei. Dahil total, lahat ng kamalasan ng pamilya Jayang ay nagsimula dahil sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Lahat ng kamalasan ng pamilya Jayang ay nagsimula dahil sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Bakit mo siya kinakampihan? Pinagtatanggol mo si Yefan, ha? Itay, huwag niyo rin po akong sigawan. Ako, si Feng Nanan, nang pumasok ako sa pamilya Jayang. Hindi ako nakikipantay lang. Hindi hamak na mas mababa ang pamilya Feng sa pamilya Jayang. Pero ngayon, wala na si Zawen, at baka hindi na rin makaligtas si Weiwei. Kailangan ko siyang iligtas. Iisa lang ang anak kong babae. Ayokong makita siyang gulo. At paano mo naman siya ililigtas? Pupuntahan ko si Yefan para magmakaawa. Ihilingin ko sa kanya na patawarin si Weiwei, at patawarin ang pamilya Jayang. Kalokohan. Kakamamatay lang ng anak ko. Tapos pupunta ka para magmakaawa sa tapusin sa kanya. May kahihiyan ka pa ba? Gusto ko rin sanang isipin ang kahihiyan. Pero may kakayahan pa ba ang pamilya Jayang ngayon? Ang katayuan ni Yefan ay nasa level na kahit ang mga ninuno ng pamilya Jayang ay hindi kailanman naabot. Basta, hindi ako papayag. Kahit na maubos pa ang buong pamilya Jayang, hinding-hindi ako magmamakaawa sa kaaway. Itay, sasabihin ko po sa inyo ang totoo. Hindi po ako naparito para makipag-usap. Ipinapaalam ko lang po sa inyo. Iyang sa inyong mga lalaki. Yang pagpapatayan ninyo, wala akong pakialam dyan. Ang gusto ko lang ay ang mabuhay kami ng anak ko. Ipinapaalam ko lang po sa inyo. Iyang sa inyong mga lalaki. Yang pagpapatayan ninyo, wala akong pakialam dyan. Ang gusto ko lang ay ang mabuhay kami ng anak ko. Mamaya, dadalhin ko si Weiwei kay Yefan para humingi ng tawad, para maayos na ang lahat ng gulo. Itay, alam kong hindi mo matanggap. Pero pinapayuhan pa rin kita na huwag nang gumawa ng kahit anong kalokohan. Dahil kung hindi, tuluyan kang mahuhulog sa bangin. Walang utang na loob. May tao ba riyan? Senor, pinapatawag niyo po ako. CJ, papuntahin mo rito si Matandang Ho. Masusunod po. Senor, nandito na po si Ginoong Ho. Kapatid na Jayang, kapatid na Ho. Ang buhay ko, napakapait. Kapatid ko, mahina ang iyong katawan. Bumalik ka na sa kama at magpahinga. Yung tungkol sa dalawa mong pamangkin, narinig ko na ang lahat. Napakasakit na mauna pa silang pumanaw sa'yo. Kailangan mong magpakatatag. Kapatid na Ho. Alang-alang sa ating pinagsamahan. Tulungan mo na ang kapatid mo. Ipaghiganti mo ang dalawa mong pamangkin. Kapatid na Jayang, hindi sa ayaw kitang tulungan. Pero napakalakas ng impluensya ni Yefan. Hindi natin siya kayang banggain. Ang paggalaw sa kanya ay katumbas ng mabigat na krimen ang pagtataksil sa bayan. Kapatid na Jayang, hindi sa ayaw kitang tulungan. Pero napakalakas ng impluensya ni Yefan. Hindi natin siya kayang banggain. Ang paggalaw sa kanya ay katumbas ng mabigat na krimen ang pagtataksil sa bayan. Ayaw mo rin namang mapahamak ang pamilyang Jayang.
At tuluyang bumagsak, hindi ba? Wala na ang dalawa kong anak. Ni isang apo, wala man lang silang iniwan sa akin. Wala nang magpapatuloy sa lahi ng mga Jayang. May pakialam pa ba ako sa pagtataksil sa bayan? Ang gusto ko lang ay ang buhay ni Yefan. Tol, hindi talaga kita matutulungan. Ayaw mo na bang mabuhay? Ako, gusto ko pa. Kuya Ho, huwag kang mag-alala. Ang tagal na nating magkapatid. Paano naman kita ipapahamak? Gusto ko lang na ikaw ang humarap. Para ayain siyang kumain. Kumain? Kakain lang ba talaga? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Huwag mo na iyong alalahanin. Kuya, tatanungin lang kita. Alang-alang sa pinagsamahan natin sa loob ng maraming taon. Matutulungan mo ba ako? Kuya, ang gagawin mo lang ay ayain siyang kumain. Wala kang alam sa iba pa. Ano man ang mangyari pagkatapos nito, wala kang kinalaman, at hindi mo kailangang managot sa kahit na ano. Kuya, ito na ang huling beses na hihingi ako ng pabor sa'yo. Tulungan mo na ako kahit ngayon lang. Kung hindi, hindi ako matatahimik kahit gulo pa ako. Sige na nga. Tutulungan kita sa huling pagkakataon. Salamat, kuya. Kuya, mamaya magpapahanda ako ng tubig na may alak at pagkain. Mag-inuman tayo ng maayos. Huwag na. May kailangan pa akong asikasuhin. Mauna na ako. Senor. Dalawang grupo ng mga profesional na asasin mula sa ibang bansa ay lihim nang nakapasok sa bansa. Mabuti. Yifan. Hindi ka napatay ng truck. Hindi ako makapaniwala na kahit mga profesional na asasin ay hindi ka kayang patayin. Professor Yi, ito si Feng Nanan. Lahat ng impormasyon tungkol sa kanya at sa buong pamilya niya. Magaling. Napakadetalye. Plano niyo po bang ubusin pati ang pamilyang Feng? Kabaligtaran. Hindi ko idadamay ang mga inosente. Gusto kong makita kung ang pamilyang Feng at pamilyang Jiang ay nagkutsabahan. Kung may ginawa ba silang masama ng magkasama. Kung wala, hayaan mo na muna sila. Lumalambot na po yata ang puso nyo. Hindi. Medyo nagtataka lang ako. Hindi naman mas mahina ang kapangyarihan ng pamilyang Feng sa pamilyang Jiang. Samantalang naging malaking eskandalo sa buong syudad ang sa amin ni Jiang Wei. At malapit nang bumagsak ang pamilyang Jiang. Papanoorin lang ba sila ng pamilyang Feng? Hindi normal. Makapangyarihan ang pamilyang Feng. At magkamag-anak sila ng pamilyang Jiang dahil sa kasal. Sa normal na sitwasyon, para sa reputasyon nila, dapat lumabas na sila. Para ipagtanggol ang anak nila, di ba? Para bang si Feng Nanan ay hindi nila tunay na anak. Ang galing mo rin palang mag-isip ng kung ano-ano. Si Feng Nanan. Tunay na anak yon, sigurado. Ang mga nangyayari sa pamilyang Feng. Sa totoo lang, siya ang pumipigil sa lahat. Sa bagay po, may posibilidad nga. Siguradong takot siyang makabangga kayo. Kaya sinadya niyang gawin yan. Pero isa lang siyang babae. Talaga bang ganoon siya kalalim mag-isip? Hindi simpleng tao si Feng Nanan. Kahit mga walang kwenta ang pamilya Jiang, napanatili pa rin niya ang kabaitan niya. Kaya kailangan kong imbestigahang mabuti. Ang pamilyang Jiang, napakarami na nilang ginawang kasamaan. Hindi sila pwedeng palagpasin. Pero, hindi rin naman pwedeng basta-basta na lang magparatang sa mga inosenteng tao. Professor Yi, ang taas pa rin talaga ng prinsipyo ninyo. Professor Yi, ang taas pa rin talaga ng prinsipyo ninyo. Sige na, huwag mo na akong bulahin. Ay, nga pala. Tungkol sa babaeng si Feng Nanan, kailangan mo siyang imbestigahan. Alamin mo ang buong pagkatao niya. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Ang babaeng ito, hindi siya simpleng tao. Opo, aalamin ko po agad. Feng Nanan.
Ikaw pala. Anong ginagawa ninyo rito? Nandyan po ba si Professor Ye? Gusto ko po sana siyang makausap. At sino naman kayo? Hindi niyo basta-basta pwedeng makita si Professor Ye. Alam kong nakakaabala ang biglaan naming pagdating. Pero hindi po kami naparito para gumawa ng gulo. Nandito kami para humingi ng tawad kay Professor Ye. Pakiusap, bigyan niyo po kaming mag-ina ng pagkakataon. Pasensya na. Nagpapahinga si Professor Ye. Ako. Hong. Papasukin mo na sila. Tuloy kayo. Salamat po. Vivi, maghintay ka lang dito. Kakausapin ko muna si Professor Ye. Tatawagin na lang kita para pumasok. Paumanhin po, Professor Ye. Sa biglaan naming pagdalaw. Sana po ay maunawaan ninyo. Maupo ka. Tatayo na lang ako. Maupo ka. Tatayo na lang ako. Uminom ka ng tsaa. Ang pagpunta ko rito ngayon ay dahil may isang bagay talaga na kailangan kong sabihin sa iyo. Nawala ng 2 anak na lalaki ang biyenan ko. Malalim ang sama ng loob niya at natatakot ako na isusugal niya ang lahat para kalabanin ka. Tita Feng, sa pagsasabi niyo po nito sa akin, hindi po ba kayo natatakot na baka ipaganti ko kayo sa biyenan ninyo? Pinagsabihan ko na ang biyenan ko. Hindi siya nakinig. Nakikita kong dinadala niya ang pamilya Jiang sa landas ng kapahamakan. Ayokong madamay sa pagbagsak nila. Bilang manugang ng pamilya Jiang. Sa mga sinasabi ninyong iyan, hindi po ba kayo natatakot na gantihan kayo ng pamilya Jiang? Mula nang mapabilang ako sa pamilya Jiang, direkta man o hindi nakita ko ang napakaraming maruruming bagay na ginawa nila. Matagal ko ng kutob, nababagsak din ang pamilya Jiang balang araw. Pinagsabihan ko sila, sinubukan ko talaga silang kumbinsihin, pero walang sinuman ang nakinig. Mukhang si Tita Feng ay isang taong nasa katwiran. Hindi ko masabing nasa katwiran ako. Hindi ko pinigilan ang pamilya Jiang sa paggawa ng masama. May kasalanan din ako. Dahil doon, hindi ko napalaki ng maayos ang anak kong babae. Kaya siya naging ganito ngayon. Naiintindihan ko po kayo, Tita Feng. Pero ang pagpunta ninyo rito ngayon ay hindi lang para maglabas ng sama ng loob, di ba? Naiintindihan ko po kayo, Tita Feng. Ang pagpunta ninyo sa akin ngayon, hindi naman po siguro para maghinanakit, di ba? Mayroon po talaga akong isang napakahalagang bagay na gustong pag-usapan natin. Tungkol saan iyan? Pwede niyo po bang patawarin si Weiwei? At bakit naman? Alam ko pong medyo biglaan itong sinasabi ko. At alam ko rin po ang lahat ng nangyari ay dahil kay Weiwei. Kasalanan po namin. Pero ang pamilya Jiang namin, dahil po sa nangyaring ito, ay sobra na ang nawala sa amin. Pati ang tatay niya, pumanaw na rin. Sana po ay maging malawak ang pangunawa ninyo. Nakikiusap po ako, patawarin niyo na siya. Tita Feng, tingin ko po ay nagkakamali kayo ng akala. Hindi sa hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Sa katunayan, 3 beses ko siyang binigyan ng pagkakataon. 3 beses. Ang una, pinagbintangan niya akong nasa tren. At kinukuhanan ko raw siya ng litrato ng patago. Ang pangalawa, hinabol niya ako palabas ng istasyon. At pinilit na tingnan ang cellphone ko. Naiintindihan ko pa iyon. Ang pangatlo, sinimulan niya akong cyberbully. Nagdagdag pa siya ng mga kasinungalingan. At sinadyang manipulahin ang opinyon ng publiko. Nagdulot na ito sa akin ng malaking perwisyo at pagkalugi. Patawad po. Humihingi po ako ng tawad sa inyo para sa anak ko. Hindi ko naman siya gustong parusahan. Binigyan ko pa siya ng isa pang huling pagkakataon. Ipinatawag ko siya sa opisina. Sinabihan ko siyang burahin ang video at mag-aral na lang ng mabuti. Pero anong ginawa niya? Ano pa ang ginawa niya? Hindi lang sa hindi niya binura ang video. Bagkus ay minasama pa niya ang pagka-edit. Hinayaan niyang lumaki ang issue sa publiko. Kinuha sa konteksto. At ipinahamak ako. 3 beses ko siyang binigyan ng pagkakataon. Sa tingin ninyo, kulang pa ba ang pagpaparaya ko sa kanya? Kung alam ko lang na ganyan siya kasama at katanga,
Dapat noon pa lang ay tinapos ko na siya. Kasalanan po talaga ito ng anak ko. Wala po akong balak na ipagtanggol siya. Nakikiusap po ako, palampasin niyo na siya. Palampasin niyo na ang pamilyang Jayang. Ang pamilyang Jayang ay naging mapang-abuso sa kapangyarihan. Inapi nila ang mga ordinaryong tao. Sila ang gumawa ng sarili nilang libingan. Ang pag-alis sa pamilyang Jayang ay utos mula sa itaas. At ito rin ang hiling ng taong bayan. Naiintindihan mo ba? Ang pangalan ng pamilyang Jayang ay wala na ring halaga ngayon. At si Weiwei ay hinding-hindi na. Magkakaroon pa ng kahit anong masamang balak laban sa iyo. Parang awan niyo na po, magtira kayo ng kahit isa para sa pamilyang Jayang. Pumasok ka na. Lumuhod ka. Humingi ka ng tawad kay Professor Ye. Professor Yi, may gustong sabihin sa inyo si Weiwei. Lalabas muna ako. Mag-usap muna kayo. Buhay man o kamatayan. Ito na lang ang natatangi mong pagkakataon. Professor Yi. Paumanhin po. Alam ko na po talagang nagkamali ako. Huwag mo na akong tawaging Professor Ye. Tinanggal na ako sa trabaho. Paumanhin po, Professor Yi. Kasalanan ko po ang lahat. Nagmamakaawa po ako, patawarin niyo na ako. Tigilan mo yung pagpapaawa mo. Sawa na ako sa mga taong tulad mo. Lumabas ka. Sa totoo lang, noong araw na iyon sa train station. Hindi ko naman talaga intensyon na siraan kayo. Talaga? Anong gusto mong palabasin? Kasi hindi ninyo alam. Bata pa lang ako, mahilig na akong magbasa ng mga romance novel. Lalo na yung tungkol sa mga dominanteng si. Noong araw na nakita ko kayo, yung dating ninyo, talagang tumatak sa akin. Sobrang na-in-love ako sa'yo. Anong sinabi mo? Tutu. Mahiyain lang talaga ako noon. Hindi ko alam kung paano kayo lalapitan. Kaya gumamit ako ng medyo kakaibang paraan para maalala ninyo ako. Ang impression. Tandang-tanda ko nga. Noon sa platform. Ang gusto ko lang naman ay makuha ang cellphone ninyo at ang contact number ninyo. Para mas madali ko kayong makontak. Anong klaseng diskarte yan? Pang-aakit gamit ang ganda. Kung iyan ang sinasabi mo, bakit mo ako binash online at pinost pa ang video ko? Huwag mong sabihin sa akin na pagmamahal din yan. Bakit mo ako binash online at pinost pa ang video ko? Huwag mong sabihin sa akin na pagmamahal din yan. Mukhang effective nga ang diskarte kong to. Walang lalaking kayang tumanggi sa alindog ko. Di ba ang taas ng tingin mo sa sarili mo? Tingnan natin kung paano kita mapapasunod. Hindi po. Nagtampo lang po ako noon. Mula pa po pagkabata. Maganda na ako. Marami po ang nanligaw sa akin. Kaya nasanay akong maging mayabang. Pero paulit-ulit niyo po akong tinanggihan. Kaya, nagtanim po ako ng sama ng loob. Naisip kong gantihan kayo. Sa ganoong paraan, kayo naman po ang lalapit para magmakaawa sa akin. Alam ko pong kasalanan ko. Hindi ko po dapat ginawa yon. Masyado pa po akong bata noon. At walang muwang. Hindi ko dapat ginamit ang ganoong paraan. Para lang maalala niyo ako. Nagkamali po ako. Nagpapaka-inosente ka pa sa harap ko, ha? CJ, titingnan ko kung ano ng mga pakulo mo. Ah, ganun pala. Kuya Yefan. Alam ko na po talagang nagkamali ako. Ginawa ko lang naman po ang lahat ng iyon dahil gusto ko kayo. Kaya ko nagawa ang napakaraming padalos-dalos na bagay. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon, please. Kuya Yefan. Alam ko na po talagang nagkamali ako. Ginawa ko lang naman iyon dahil gusto kita. Kaya ko nagawa ang mga bagay na iyon ng hindi nag-iisip. Sige na, isa pang chance, please. Ang ama mo, ang pangalawa mong tiyuhin, parehong napahamak dahil sa akin. Hindi ka galit sa akin. Nararapat lang sa kanila ang sinapit nila. Dapat pa nga akong magpasalamat kay Kuya Yefan. Dahil iniligtas niya ako mula sa paghihirap. Anong ibig mong sabihin? Ipaliwanag mo. Tapusin sila ni Kuya Ye. Hindi na ako kailangang kontrolin. Pwede. Sundin ang puso. Maging mabuting tao. Ramdam ko ang sinseridad mo. Ang paumanhin mo. Tinatanggap ko na. Ang dami kong nagawang masama sa'yo. Paanong sa isang
basta-bastang paumanhin lang. Ay ayos na ang lahat. Kung ganoon, ano nang balak mong gawin? Siyempre, dapat gamitin ang pinakakongkreto at pinakasinserong paraan para ipakita ang paumanhin ko. At paano naman iyan magiging sinsero? Si Kuya Ifan, napakaraming ginagawa araw-araw. Nag-aalala para sa bansa. Sa tabi mo, kailangan mo ng taong magpapare-relax sa'yo. At magpapasaya sa'yo, di ba? May punto ka. Sina Itay at ang pangalawang tito. Yung problemang kahit buhay pa nila ang ibinuwis ay hindi nila nalutas. Ay nasolusyonan ko lang sa ilang salita. Hay, itong angkin kong karisma. Kuya Ye. Ang talento at karanasan ko. Siguradong mapapasaya ka. Kuya Ye. Ang talento at karanasan ko. Siguradong mapapasaya ka. Kuya Ifan. Anong problema? Wala namang ibang tao rito. Huwag mo kong hawakan. Nakakadiri. Kuya Ifan. Hindi mo ba ako tipo? Ayos lang. Anong tipo ba ang gusto mo? Pwede kitang ipakilala. Basta, sa puso mo. May kahit kaunting puwang ba para sa akin? Kahit katiting na pwesto lang, sapat na. Tama na. Jiang Wei. Hindi ko na kayang magpanggap pa. Kapag tinitingnan kita, nandidiri ako. Sabihin mo sa akin. Saan ako nagkamali? Itatama ko, di ba? Tama na. At gusto mo pa akong maging babae. Sa tingin mo ba ako, si Ifan? Pumapatol sa kahit anong basura. Kuya Ifan. Ang mga sinasabi mo. Sobrang nakakasakit. Tama na. Akala mo ba talaga? Hindi ko alam ang malandi mong nakaraan. Yung sa inyo ng ex-boyfriend mo. At ang madalas mong pag-uwi ng mga lalaking modelo sa bahay mo. At yung isang beses. Na marami sila. Alam mo pala ang lahat. Hindi ko lang sinasabi. Tinatamad lang akong ilantad ka. Jiang Wei, Jiang Wei. Alam mo ba, kung ano ang kasalanan ng pag-akit sa isang tao? Tulad ko. Kamatayan. Kuya Ifan. Nagkamali po ako. Tumahimik ka. Sino ka para tawagin akong kuya? Professor Ye, patawad po. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Pakiusap, pakawalan niyo na po ako. Hindi dahil alam mong nagkamali ka, kundi dahil alam mong malapit ka ng gulo. Professor Ye, ano po ang iutos ninyo? Itaboy yan palabas. Dahan-dahan lang, ha? Anong nangyari? Hindi ba dapat hihingi ka ng tawad? Bakit ka pinalabas? Kasi gusto kong gamitin ang katawan ko para humingi ng tawad sa kanya. Inakit mo siya. Di ba yun ang gusto ng mga lalaki? Binibigay ko lang naman kung anong gusto niya. Malay ko bang hindi pala siya tinatablan. Hay, nako, anak. Pinaghirapan kong kunin para sa'yo. Ang pagkakataon na yon. Tapos sinayang mo lang ng ganito. Paano ko naman malalaman na hindi niya pala ako type? Dapat kahit sinong lalaki magugustuhan yon, di ba? Sa tingin ko, mukhang may respeto naman siya sa'yo. Kung hindi, ikaw talagang bata ka. Nanay mo kaya ako. Anong magagawa ko? Hindi niya nga ako type. Paano kung ikaw pala ang type niya? Sige na, pakiusapan mo siya ulit para sakin. Ituring mo na lang na hindi mo ako naging anak. Teka, bakit ba kayong lahat ganito sakin? Anong magagawa ko? Hindi niya nga ako type. Paano kung ikaw pala ang type niya? Sige na, pakiusapan mo siya ulit para sakin. Ituring mo na lang na hindi mo ako naging anak. Teka, bakit ba kayong lahat ganito sakin? Hindi pa ba kayo tapos? Lolo Hu, bakit po kayo naparito? Xiao Hong, nabalitaan kong dumating na si Xiao Fan sa Jiangsheng. Kaya pinuntahan ko siya. Tuloy po kayo. Lolo Hu, nandito na po pala kayo. Maupo po kayo. Xiao Fan.
Ang tagal nating hindi nagkita. Ikaw, lalo kang nagiging seryoso at responsable. Kung ikukumpara sa lolo mong mainitin ang ulo, magkaiba talaga kayo. Lolo Hu, espesyal po itong Longjing tea. Tikman niyo po, mamaya. Ipagbabalot ko po kayo. Huwag na. Paborito mo itong tsaa. Kaya nakakahiya namang tanggapin ko pa. Lolo Hu, nambobola na naman po kayo. Ako po, isa lang hamak na nakababata. Kayo po ang tunay na bayani. Ang kabayanihan ninyo. Alam ng lahat. Walang hindi nakakaalam. Naku, hindi. Hayaan na natin ang nakalipas. Sa hinaharap, sa inyo ng mga kabataan kami aasa. Lolo Hu. Magsaa po kayo. Lolo Hu, pinapunta niyo po ako rito. May kailangan po ba kayo? Ang batang ito. Ang galing mo nang makiramdam. Sa totoo lang. Ang pagpunta ko rito ay dahil mayroon akong hihilingin sa'yo. Ano po iyon? Sabihin niyo lang po. Ang totoo, naparito ako. Para mamagitan para sa pamilya Jiang.